Ayon nga mismo dito kay Coach Charles Chu ay nakausap niya na si Justin Brownlee at gusto raw nito maglaro para sa Pilipinas. At sinabi pa nga ni Coach Charles Chu na si Justin Brownlee talaga ang kanyang number 1 pick para sa Strong Group Pilipinas. Kaya nga lang ay hinihintay pa ang go signal ng mga organizer sa Dubai kung pwede bang maglaro si Justin Brownlee para sa Strong Group Pilipinas. At marami din na nagsasabi na baka go signal na lang talaga ng PBA ng Barangay Ginebra ang hinihintay ni Justin Brownlee. At willing naman talaga maglaro na itong si Justin Brownlee dahil kung iisipin sa Strong Group Pilipinas nga ay gustong maglaro ni Justin Brownlee at gusto niyang representa ang Pilipinas dito pa kaya sa kanyang mahal na liga na PBA sa Barangay Ginebra. Kaya naman marami ang nagtatanong kung bakit wala pa ring sanction na binababa ang PBA at gayon na rin ang FIBA at ang Asian Games. Kaya naman itong si Justin Brownlee ay nakapending pa rin sa ere. Kung tutuusin naman talaga ay kayang-kaya naman magdesisyon ng management ng PBA, partikular na ng SMC, sila Commissioner Willie Marcial kung gusto nila munang paglaruin itong si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Kaya lang ang nagiging problema, kahit nga ang PBA ay wala pa rin maibigay na sagot kung kailan nga babalik si Justin Brownlee sa PBA sa Barangay Ginebra. Kung tutuusin naman talaga ay kayang-kaya nilang palaruin si Justin Brownlee sa PBA. At isa rin siguro sa nakikitang rason ng mga Barangay Ginebra fans ay kaya hindi muna pinaglalaro itong si Justin Brownlee at nananatiling pending as import ng Barangay Ginebra dahil alam naman nating lahat na ongoing pa rin ang Commissioner's Cup. Tapos itong si Tony Bishop ay kinuha nga ng Barangay Ginebra. Syempre nakakahiya naman kung agad-agad sa kalagitnaan pa mismo ng Commissioner's Cup ay bigla na lamang bibitawan itong si Tony Bishop, lalo na't maganda naman ang kanyang ipinapakitang performance para sa Barangay Ginebra. Kaya naman nanatili sigurong pending itong si Justin Brownlee. Marami naman nakakamiss sa tambalang Justin Brownlee at Scottie Thompson. Samantalang ito namang si Scottie Thompson ay pinaghahandaan ang dalawang laban ng Barangay Ginebra na posibleng magbigay sa Barangay Ginebra ng twice to beat advantage dahil alam naman natin na itong si Scottie Thompson ang masasabi nating naging superhero ng Barangay Ginebra. Kaya naman hindi tuloy ang bumagsak sa playoffs ang Barangay Ginebra dahil siya nga ang bumida unang-una nga noon kontra sa Meralco Bolts. Si Scottie Thompson ang naging best player na umiscore ng 21 points, 7 rebounds, 7 assists. Tapos nung nakaharap naman nila ang Talk and Text, si Scottie Thompson pa rin ang naging best player na umiscore ng 12 points, 7 rebounds at 7 assists. At muli ngang makakaharap ng Barangay Ginebra ito nga ang Northport Batang Pier na alam naman natin na nasa ilalim lang ng Barangay Ginebra. At ang Northport Batang Pier nga ay nasa pang-7 sa standing sa PBA Commissioner's Cup. Kaya naman paniguradong hindi ito papayag na basta-basta na lamang matalo ng Barangay Ginebra dahil kung nagkataon ay malalaglag pa sila sa PBA Commissioner's Cup standing race. At ang pangalawa namang makakalaban ng Barangay Ginebra ang NLEX Road Warriors na nasa pang-siyam ngayon sa PBA Commissioner's Cup standing. Mabuti na lamang at na-acquire na nila si Berto, kaya naman makakatulong si Berto sa magiging laban nila kontra nga sa Barangay Ginebra. Masasabi natin hindi rin papayag basta-basta itong NLEX na matalo ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na at nanganganib sila sa posisyon sa Commissioner's Cup standing dahil pang-siyam nga sila. Kung ating kasing titignan ng PBA Commissioner's Cup standing, ang Barangay Ginebra nga ay nasa pang-5 na may record na 6-3 at nasa pang-6 naman pala ang Northport Batang Pier na may record na 5-4 at pang-siyam ang NLEX Road Warrior na may record na 3-6. Kaya naman dito nga sa bagong upload ni Ginebra Ball Ballers, full credit po sir, makikita nga natin itong si Scottie Thompson na talaga namang pinag-aaralan ang tira sa labas at masasabi nating porsigido talaga itong si Scottie Thompson na muling tulungan ng Barangay Ginebra sa magiging laban nga nila sa Northport Batang Pier at gayon na rin sa NLEX Road Warriors dahil kung nagkataon nga na parehong panalo doon ng Barangay Ginebra ay paniguradong sigurado na ang twice to beat advantage at malaki ang tsansa ng Barangay Ginebra na umusad sa semifinals. Kaya naman itong si Scottie Thompson sa pagkawala nga ni Justin Brownlee, siya muna ang nagsisilbing second import ng Barangay Ginebra at masasabi nating MVP mode na si Scottie Thompson upang tulungan ng Barangay Ginebra dito sa kampanya sa Commissioner's Cup.